think the president would respond to that by saying he does not think it's fair that thousands of Ukrainians are losing their lives, and Russians too, in this deadly war. Very unfair ang digmaan, lalo na sa mga nasasawi. Ito ang tugon ng White House sa puna ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky na hindi makatarungan ng ilang pananaw ng Estados Unidos na tila mas pinipilit ang Ukraine na magkompromiso, lalo na sa mga issue sa teritoryo at seguridad. Ayon kay Zelensky, hindi dapat ipasa sa kanilang bansa ang bigat ng mga desisyong may epekto sa kanilang soberanya. Ngunit ayon sa White House, ang punto ng US President ay hindi kung sino ang mas magbibigay, kundi kung papaano matitigil ang matagal ng digmaan na kumitil sa libo-libong buhay mula sa magkabilang bansa. This entire situation as very unfair, not just for Russians and Ukrainians who have lost their lives, but also for the American people and the American taxpayer who were footing the bill for this war effort before President Trump put a stop to it. Dagdag pa ng White House, hindi lamang ang mga nasasangkot na bansa ang apektado. Malaki rin umano ang naging gastusin ng mga Amerikanong nagbabayad ng buwis sa mga naunang taon ng digmaan. Para sa administrasyon, ang pagtutulak ng isang peace deal ay hindi lang usapin ng diplomasya, kundi pananagutan din sa sariling mamamayan. Samantala, sa Geneva, muling nagharap ang mga kinatawan ng Estados Unidos, Russia at Ukraine sa isang trilateral talks na pinangungunahan ng US. Tinalakay rito ang posibleng tigil putukan, pagmamatsyag sa mga frontline at mga susunod na hakbang para sa mas malinaw na balangkas ng kasunduan. Just yesterday, there was another round of trilateral talks between the U.S., Russia, and Ukraine. There was meaningful progress made in both parties. Both sides agreed to update their respective leaders and to continue to work towards a peace deal together. So there will be another round of talks in the future. Ayon sa administrasyon, nagkasundo ang magkabilang panig na ipagpatuloy ang negosasyon at iulat sa kanilang mga lider ang mga naging talakayan. Inaasahan ang panibagong round ng pag-uusap sa mga susunod na araw. Carmela Marinda, UNTV News and Rescue, USA. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.